araw na ito. Bagamat sa pagkakataon ito na kami ay nagkakasama-sama para bigyan po ng usap parangal ang pagpanaw at pamamaalang ng aming dating kasamahan sa sanggunian, dating guro, kaibigan, kamag-anak, Panginoon. Alam po namin lahat ng nangyayari sa mundong ito ay nakaplano na sa iyo noon pa man. Panginoon, dalangin po namin sa pagkakataon ito. Gabayan po kami ng iyong banal na Espiritu. Maipaabot po namin ang lahat ng mga magagandang mensahe, ang lahat ng mga magagandang alaala na nagbigay sa amin ng aming mahal na kaibigan at guro. Panginoon, dalangin po namin ang kanyang mga anak, Panginoon. Alam ko po na sobra-sobra ang pagdadalamhati nila sa pagkawala ng kanilang ama. Panginoon, ikaw po ang mag-supply ng kadalangan sa kanilang mga puso, magbigay ng kaunawaan na ang lahat ng buhay sa lupang ito ay mayroong katapusan. Sa pagkatapos, Panginoon, ng aming kasaysayan na nakasama namin, muli, Panginoon, pinapanalangin po namin na ang bawat puso ng mga nandito ngayon ay mabuksan, Panginoon, bawat kaisipan na ang buhay na ilalagi namin sa mundong ito ay pansamantala lamang at ito ay mayroong hangganan. Maging aral na ba sa amin ang bawat nangyayari sa aming buhay na maging mabuti sa tuwi-tuwi na sa aming kapwa. Panginoon, ito po ang aming samad dalangin sa iyong matamis na pangalan. Amen. Tingnan po natin ang pagsasagawa ng kanya. Ang ating isang parangal kung makita ng kabasan ng kanyang kalamuhay sa katauhan ni Mang Nancy Makatya Fernandez. Ito po ay isang pagbinta sa alay ng pagmamahal at paglilingkod, uwanan ng kabutihan at dedikasyon. Sa pagsasalaysay ng buhay ng aking lumaong kaibigan at nandun kasama sa sangguniang barangay ng Suklayin. Nararamdaman natin ang bigat ng pagkawala, ngunit naroon din ang pangako ng pagpapahalaga sa mga alaala at contribution na iniwan niya sa atin. Taong 1946, buwan ng Disyembre, lang araw makalipas ang Pasko, December 27, 1946, isinilang ng mag-asawang Urbano Villasenor de Asis at Carmelita Balino Rivera si Francisco sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, isang masipag at may angking talento sa larangan ng sining si Francisco o Rani sa mga kaibigan niya. Nagtapos ng elementarya sa Cabanatuan North Central School taong 1959 at nagkamit ng ikalawang karangalan. Dahil ang kanyang ina ay taal na taga-Baler, sila ay tumira sa barangay Sabali o Dilog pa ang tawag nito. Kaya ang kanyang secondary ay natapos niya sa Baler Institute noong taong 1963 at nakakuha din siya ng academic award. Sa pagpupursige makatapos, pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral ng kolehiyo sa Arroyo Law School, Cabanatuan City, sa kursong Bachelor of Science in Elementary Education at nagtapos taong 1967. Dahil sa husay at pagtatapos ng may karangalan, siya ay nakapasok agad bilang elementary grade teacher sa Subia Elementary School ng taong din iyon, 1967 hanggang taong 1980. Doon niya nakilala ang nakaisang dibdib na si Binibining Rosita Sindak de Vera na isa ring guro sa eskwela ng iyon. Ikinasal sila December 29, 1968. Halos isang taon pa lamang na nagtuturo siya doon. Niyayaan sila ng tatlong anak na sina Jason Francisco, Gaius Francisco at Rochelle. Pinakita ni Sir De Asis ang galing niya sa pagtuturo, lalo na sa larangan ng musika at physical education. Taong 1980, May 1980, tinanggap niya ang trabaho bilang municipal secretary sa ilalim ng Office of the Mayor, panahon ng dating punong bayan ni Sir Victor J. Angara. Siya ay naglingkod hanggang July 1986.
Natapos niya ang kanyang Master of Arts in Management sa Wesleyan University, Philippines, Cabanatuan City, taong 1985. Pagkalipas ng isang taong pahinga bilang Municipal Secretary at dahil nasa puso niya talaga ang pagiging guro, siya ay bumalik sa pagtuturo noong July 1987 bilang elementary grade teacher hanggang taong 1989, June 1989, at na-promote bilang Teacher 3 ng taong din iyon, 1989. July 1992 hanggang 2001, sa di matanggihang alok, tinanggap niya muli ang pagiging sekretary to the Sangguniang Bayan, panahon ng dating Panambayan, Arturo de Angara. 2001 hanggang 2004, sekretary to the Sangguniang Bayan, panahon ni dating Panambayan, Emilio F. Ubanos hanggang 2004. Hanggang siya ay magretiro taong 2007. Sa panahong muli ni dating Panambayan, Arturo J. Angara, dahil sa galing niya sa larangan ng sining tuwing Piyesta ng Barel, siya ay napipiling Executive Committee Secretary at Committee Chairperson ng sining, dancing, dance and ballroom competition at interagency choral rendition. Hindi rin natapos doon ang pagiging manggagawa at lingkod-bayan ni Sir Biasis dahil sa patuloy siyang nagturo bilang part-time teacher sa mga farming college sa mga subject ng music at physical education na nagsimula taong 1978. Halos karamihan sa atin na nagtapos ng kolehiyo sa NCC ay naging guro sila. Tinanggap din niya ang pagiging principal sa Baler Institute na siyang kanyang alma mater noong taong 2007 hanggang 2009 sa day class at si Mr. Benjamin Galvan ang principal sa day class. Taong 2011 hanggang 2018 bilang tawag ng paglilingkod, pumasok siya sa politika at nanalo bilang konsehal ng Barangay Suklayin. Sa panahon ng dating Kapitan Murillo at Kapitan Sanchez, habang naglilingkod sa barangay, ay kasabay din naman ang paglilingkod sa eskwelahan bilang principal ng Miracle o Angel Care Science Academy taong 2011 hanggang 2017. Bilang pinuno ng paaralan, masasabing isa siyang mabait, masipag, approachable, at sabi nga ng mga kasamahan niya, siya pa ang nangungunang pumasok ng maaga at kusang maglinis kapag nakakakita ng kailangan linisin. Kaya napamahal talaga siya sa kanyang kapwa-guro sa paaralang ito. Subalit dahil sa pagmamahal niya sa kanyang alma mater, ang Baler Institute taong 2017 din ay muli siyang bumalik dito bilang punong guro. Patuloy siyang naging aktibo sa mga pang-edukasyong paligsahan para sa pagpapatibay ng paaralang kanyang pinaglilingkuran. Nahirang din siyang konsultan ng Museo de Baler. Pinilala din siya sa pagiging magaling na choreographer, feasibility study consultant, analyst, evaluator. Hindi matatawaran ang mga nagawa ni Sir Biasis. Sa huling paalam natin sa kanya, hindi natin siya makakalimutan. Ang kanyang alaala ay magpapatuloy sa pamamagitan ng mga kwento at mga aral na iniwan niya para sa atin. Sa ngalan po ng Sangguniang Barangay ng Suklayin, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo at pagbibigay pugay kay Sir Francisco R. Biasis. Hayaan natin maging tagapagdala ng liwanag at pag-asa ang kanyang mga alaala sa ating lahat. Paalam, Sir Biasis. Paalam. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Ngayon naman po, ay pakinggan natin ang pagkilala sa pumanaw ng kanyang mga kaibigan. Unahin po natin si kagalang-galang Irene F. Pujeta, naging kagawad ng barangay at kasamahan ni Sir Rami. Upo na lang po kayo. Kayo na upuan. Medyo may
niya rin. Baka po hindi po ito maganda. Tamakan lang po. Sa haba na magkasama niya sa pamamalang sa Kaya. Mga po sa pamilya na aming kasamahan na umano na sa Korean si Sir de Asis. Napakalungkot ko kasi talaga pong wala akong kaalam-alam. Si Gigi kagabi tinawagan ko dahil nga po kadadating na namin galing Manila. Ay ang bungad naman niya sa akin ay, nanay, sabi ni Kap, punta ka raw ng barangay ng alas 9. Bakit? Ay si Juan kanya naman tayo. Bakit ka rin din mag-aing nakaburo? Hindi. Sabi niya, di okay na ano po. Ayun ang doon po kami, ako po ay paalis nung Sabado. Biyernes pala alis po namin. Sabi ko, nung kasama ko sa bahay, sabi niya, nanay, sabi niya, Liga, may parang doon na ikaw sa sitan, sabi niya. Ikaw, kaya ako na baka ikaw naman yung tatay nila, nagpapahiwati ka, birthday ay. Pero hindi na umalis yung paru-paro hanggang hindi kinabukasan pa ng ulan sila. Pero ang kulay niya, hindi naman itim, hindi naman dark brown. May ano siya, may putsya kulay, napakaganda ng paru-paro. Nag-iisip ako, pero ang nasa isip ko, sabi ko, sino kaya ang namatay? Yun po ang aking nasa isip na. Sigurado dahil sa edad kong ito ay yun talaga na ang aking na-oobserbahan. May namamatay talaga. Pag ang kulay ay kulay na itim sa pamilya. Pero pagka ang kulay ay mga ganun lang, parang hindi makay. Ayun po. Ay ganito po, yan ay talaga po sa amin po sa pagsasama ng isang dekada ni Sir Asis. Napakabait po niya sa akin. Ano po yung hinihiling ko sa kanya na kumbaga dahil sa naman ay teacher, pag meron po akong hindi alam, Sir, ako ang ito ay ganito yan, atinuring ka niya, ganyan. Marami po akong nahiling sa kanya na talagang tinuturo niya sa akin tapos binibigay niya. Pag po kami ay nagsesesyon, ay napakasaya po lang niya. Mas isa po kami magkita, kasi sasabihin niya, Ate Gloria, bakit sa... Pagka ganun, may makaganon siya sa akin. Ay lolokohin ko naman, Sir, ikaw naman, bakit ito nga ay, kayo pala din, noong ay kaano. Tapos, ito pong huli, ay siya pala ay nagpakilala sa akin, aking muna ikani, aking pastor. Ha? Ay, hindi, ikani, may pastor na pala kaming kaibigan. Sabi ko gano'n. Siya po ay napunta po sa session namin at siya ay nagdadasal muna. Nagpe-prayer po siya, bago po siya nagsisimula ng ng session. Siya po ay nag-aano sa amin. Sabi, baka po parang naalaala ko rin yung at doon pong isang huling dekada namin na parada. Ay ako ay binibiro niya, nakapicture po kaming dalawa. Inaakbayan niya ako, sabi niya, Ate Nori, hindi ka. Oo, may picture, sabi niya. Sabi ko naman, ay ang init. Kung hindi kami, pero po kami picture. Talaga sana sa akin, kaming dalawa. Ayun po. Ay talaga po, hindi ko siya malilimutan habang ako'y buhay. Dahil, sabi niya, bakit ikaw kung hindi na po siya ako siya? Nag-ano ka rito? Nag-apply niya ako sa Lingua Igana, dito na ako nagtalarwa. Aray kami, tagal-tagal tayo, para naman ang nilolo ko pa. Pinangaramahan ka ako ang teacher. Sabi ko pa gano'n, talagang mas isa na tinatanggap. Sabi ko, ikaw naman ka niya.
Kung mo lang magawa, may ilan. Ay, oo nga, sabi ko. Halika ka na. Halika ate. Ano yun? May ibibigay ako sa iyo. Ano yun? Punta ka dito sa amin yung bukas. Ay, basta ilan, basta may ibibigay ako sa iyo. Sabi mo. Ay, ako naman po na talaga. Kaya talagang di kasi makakalimutan. Ay, ina. Nakita na kami. Ano yan, sir? Sabi ko gano'n. Alam mo, wala naman akong pagbibigyan dahil mahilig ka ikala sa mga okasyon ay sa iyo ito ikala ibibigay. Regalo din na ikala ito sa akin. Sabi niya yung pera ng Mindanao na bordado. Alam mo nini, dalawa iyon. Una niya ibigay sa akin, kulay blue. Tapos sinuot ko nung birthday ko nung 75 ako. Pinatahi ko. Tapos nung ano na naman, mga ilang buwan siguro, halika sabi niya may ibibigay ako. Eh ano na naman yun? Nag-iisip ako ng bibigyan ko. Wala na akong ibang bibigyan. Ate mo, ikaw lang talaga kanya bibigyan. Sabi ko si Sir naman, sabi ko, baka naman meron kapag ibang makilala. Ay wala ka na, hiyaan mo na. Talaga sa iyo wala ibibigay. Yung pula naman na sinuot pula nitong birthday, itong ngunit. Kapapatahin mo lang ilang taon na naka-stack sa akin, hindi pinatahin ko yung birthday. Talaga po sa ina, pakabait. Kahit po, siyempre naman, Sir, paggawa mo nga ako ng ano ate. Paggawa mo ako ng virus. Hindi ako makaalam. Ay, sige, paggawa lang kita. Pinagawa niya ako. Ang hindi ko po isa pang makalimutan, natulong niya sa hindi ko akalain talaga na gawin niya sa akin ito. Ano, dahil hindi na kami nagkakarita, minsan-minsan na kami ng text ko, kumusta yun? Sir, kumusta ka na? Sasabihin ko ngayon. Ay, ito, ayos lang naman ako, sabi niya. Parang may sakit. Wala, sabi niya wala. Eh, nasaan ka? Hindi ko sa bubong ko, sabi niya. Mga ganun lang yung text sa amin na dalawa. Tapos lang, pero mga pangyayari na hindi ko na dapat pangmabitin, mga pangalan na yun. May pangyayari kami sa senior citizen na hindi ko alam kung bakit yun ay nabanggit niya, nasabi niya sa akin. Basahin mo amin Loricano yung text ko sa iyo, sabi niya. Ano pinasa ko? Talaga naman ikaw kung si Sir ay nakikabait sa akin. Pero ang nakalagay doon, huwag mo akong ilalamay ha. Basta yan sinabi ko sa iyo dahil alam ko na hindi mo ginawa yan mga nandiyan na sinabi ko sa iyo. Sabi niya. Alin ang text naman ako sa kanyang Sir? Oh, sabi ko naman, so much thank you, very big thank you, sabi ko. At talagang pag ay pagkaibigan natin ay talaga nagawa mo sa akin. Talaga po, sobra talaga ang pagkakaibigan namin na dalawa. Kaya sa iyong mga anak, ngayon po ay nadalawin ko po na siyempre ang buhay nga po ay di natin hawak. Bigla na lang nangyayari na nawa po ay siya ay buwan. Lahat naman ng tao ay hindi naman pwede walang naging kasalanan kahit kaunti. Kaya hinihiling ko sa Panginoon na sana po makatawad at yung mga kasalanan at lalo sa langit sa pamamagitan ng Panginoon natin sa Kristo. Pero, maski po ako nervyos, gusto ko pong alayan siya ng isang awit. Aawit na po ako. Pero ako medyo paus na kasi nagkakailan na kaya kailangan ko sa akin. Kailangan
pagpapabay, di ka lilimutin. Alam mo na bang minamahal ka namin sa araw at gabi, lagi naming dalangin na pagpalain ka katulad ng anghel. Tundangan ay wala, kaming kapangyarihan na ang paglisan mo'y aming mahadlangan. Kung wala ka man ngayon dito sa aming piling, kasama-sama ka sa diwa at damdamin. Sa dulo ng landas na aming tatahakin, kahit sa alaalay, lagi kang hahanapin. Kung wala ka man ngayon dito sa aming piling, kasama-sama ka sa diwa at damdamin. Sa dulo ng landas na aming tatahakin, kahit sa alaalay, lagi kang hahanapin. Panginoon namin po, ang amin po, na ginagawa po ay sumalamit nawa, palo na aming ating na si Sandy Alcis. Hindi po namin sumalim ang Panginoon. Ang boses sa iyo dito sa karyan niya. Kasi lumibay niya sa iyo ang dulo ng mga Panginoon. Po ang aking sa mga. Ngayon po ay pakinggan na natin ang isa pang kakilala kay Sir Rani ni Ma'am Concepcion Amazona o si Abby Dene. Magandang umaga po sa lahat. Una po sa lahat ay nagkiramay po ang aming po pamilya, ang mga logita, kanyang mga anak. Kayo din po ang aking mga kasamahan na dati sa aking barangay. Sila po ay nagpapaabot na gusto ng nagkiramay sa inyo. Sa ano po, kami po ni si Rani ay kilala ng aming pamilya dahil siya ay bukod sa kapitbahay, kaibigan at mag-anak ng pamilya. Mga bata pa lang po sila, ang mga anak nila, ay si Rani ay lagi sa bahay. Halos araw-araw pagkatapos ng trabaho, doon siya pupunta sa bahay, nakikipagbiruan sa aming mga anak. Si Rani ay is really a good mentor. Kahit po sa mga nakakatanda sa kanya, ay magaling siyang maging palakado. Is an educator, kaya siya ay kinuha ang principal. At sa kasalukuyan, siya po ay principal ng Balar Institute na lagi ko sinasabi na tama naman na yan paglilingkod mo, magpahinga ka na at pasyal-pasyal na tayo. Sabi niya, matatapos na ito, sabi niya,
this year, mayroon nga kaming text na tama na yan. Sabi ko gano'n, mamasyal na lang tayo. Sabi ko, kaya malapit na. Yung pala, malapit na siyang umalis. Siya ay minsan, sinasabi ko sa kanya dahil alam ko ang ginagawa niya sa mga teacher niya ay kung walang ang sweldo na binibigay, siya'y gumagawa ng paraan. Sarili niyang pera, binibigay niya, gumagawa siya ng paraan para mabigyan ng sweldo yung kanyang mga guro. Ngunit isang napakalaking nagawa niya sa kanyang mga guro. Talagang siya ay kahanga-hanga. At sabi ko nga, siya ay isang napakagaling na speaker. Kahit saan mo siya dalhin, agad-agad at wala kang speaker o mag-explain o mag-isali, ay pwede siya agad na magbigay. Kaya sabi nga ni yung sinabi lahat ni Nancy, yun po lahat ay totoo. Siya ay napakagaling sa singing, sa dancing, singing, lahat po na yan, nagagawa niya yan. Siya rin ay nagturo sa college at siya rin ay napakagaling sa paggawa ng mga thesis writing. Alam din po yan ng mga anak niya. Dahil yung mga anak niya narinig naman niya, marami yung lumalapit sa tatay nila na ikaw kami ng gano'n. Marami siya naguluhan na mga nakagraduate sa kolegyo sa paggawa ng thesis writing. He is also a good disciple of God, being a pastor religiously. Siya ay pastor, sabi nga ni Kanori, siya ay nagbigay ng part na magbibigay ng panalangin bago magsimula ang aming session. Natapos man ang aming termino noon, siya rin ay nag-alok na magbigay siya ng panalangin bago magsimula. Pinayagan namin siya noon. Kaya lagi namin siya kasama. Sa aming mga seminar, di ko naman siya malimutan dahil lagi ko siya katabi. Siya ay mapapiro. Kung ano man yung narinig niya sa mga speaker, ay magbibiro siya bakit sabi niya. Lalo na nung mag-discuss ng federalism. Kaming dalawa, akala namin noon ay i-discuss niya ang federalism. Sabi niya, sabi niya katang dalawa. Pag pinag-discuss ako, kaya kasama. Kaya may hanggang ngayon, dahil sa akin yung mga notes niya na binigay niya sa akin sa federalism. Kaya natatawa ko nung yun ay inilulunsad ni Robin Padilla. At sabi ko na yung pag natuloy yan, baka mag-speaker ka ng federalism dito sa atin pag nagkaroon ng mga seminar ang mga barangay officials. Ay, sabi niya gano'n, naka-ready ako dyan. Sabi, meron nga siyang mga loads na napakarami. Si Rani ay isa rin napakagaling na public servant. Biging kagawad ng barangay Socorro. Sandali lang po kami nagkasama, 2 termino lang. Pero siya rin po ay nakita kong marami naman ang naiambag sa barangay Socorro. Dahil kung minsan, naging sekretary nga siya ng ating munisipyo, may mga karanasan siya na naibahagi sa barangay na nakatulong sa siya ay nagbibigay ng suggestion na nanggaling ko sa kanyang naging karanasan tungkol sa pamamahala ng komunidad. So, si Randy ay mahirap kalimutan
Dahil alam natin na talagang siya ay maraming nalalaman. Sabi ko nga, ay tunay na siya ay maraming kulang kung siya ay wala. Kaya lang, sabi nga niya, text na, dito lang bago siya pumanaw, na sabi nga niya ay Kuya Oka, sabi niya ganoon, I will wait for you in heaven. Sabi, nagtaka nga si Kuya Oka, bakit nasabi mo yan? Ay marami pa tayong gagawin. Dapat magsaya tayo. Ang sabi lang niya, ay naranasan ko na yan, nagawa ko na yan, kaya maghintay na lang ako sa inyo. Sabagay, totoo po yung nadarating ang time na tayo ay susunod sa Kanya. Kaya lang, ang masasabi ko nga po, ang alaala ni Rani ay mahirap po ang kalimutan. Kaya sa inyo, Rachel, Jason, dahil yung mga anak niya, ako na narito, kami ay muli ay nakikiramay ng Diyos sa inyong lahat. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang sa pampakilala mula kay Kadalang Galang galing sa Panta, kagawad ng barangay. Umaga po sa inyong lahat. Ito na namin pamilya po ang ni Sir Diasis. Ano po? Yung pong pagkawala ni Sir medyo siyempre makasaytaya po sa amin. Si Sir Diasis, Gerano. First time ko pong nakasama lang po yan, panandali lang po. Noong pong panahon, Vice Mayor po si Pilot. Ang sekretary pa po siya. Nakasama ko lang siya. Pag lumakas po kami, pag merong konting drinking spree sa labas. So yun po, naalala ko po siya. Pagkatapos po, nung isang nakita ko po siya, kasama po niya si Sir Curvaldura. Yun po, nakikita ko lang po yun. Dahil si anak ko naman ni Sir Curvaldura ay nice of Columbus. So yun lang po, una ko po siya nakikita. Pagkatapos po ng mga panahon, na po ay nasa politika na naman. Ang natatandaan ko po noon, nung siya ay unang tumakbo na bilang barangay kagawad. Magkakasama naman po kami noon ni kaso niya, Amatorio, magkagrupo po. Siya naman po ay lumalaban na mag-isa. Kumbaga, wala po siya. Kasi nung panahon po naman nun ay, hindi pa, nung unang laban po namin, hindi po uso noon yung merong grupo. Nagkataka lang na, siguro, ginawa mo po ng tumulog na alalan, meron na. So yun po, kailangan po ay ng panahon na yun, magkaroon na ng grupo. Pero siya lang po yung nakita ko, tumakbo na mag-isa. So nung panahon po yun, hindi po siya pinalad. Ang nanalo po noon, na teacher po, ay si kaso niya nga po, si Mang Sonia. So yun po ang naging nararamang po ng politika. Nung sumunod po naman, nahalala ng barangay, naalala ko po, ang marami na po na tumatakbo ng kapitan. Kung di po ako nagkakamali, ang tumakbong kapitan po noon, Konsiyan po, Kapitan Borigino. Ang kagrupo naman po niya, Nagawad Nori, Gabi hindi. Pagkatapos po, ay hindi si Kanori. Si best friend. Sila po ang magkasama. At saka po siya, kasi Kaista po yan. Sila po yung magkakagrupo. Sa pagtakbo naman po ng kapitan ni Aitok po, dati po, Aitok Piticales. Ang pagrupo naman po niya, si Kanori at si Sir
Dooka. Yan po. So, ganun po ang pangyayari. Pero yun po, kung ako noon po, ang kasama ko po noon, si dating Kapitan Anthony Sanchez. Sa grupo naman po ni Jim Pino. So yun po, yung mga nanalo po yun, yung mga kagawad, doon po kami nagkasama-sama nila Sir Diaz. So yun po ang natatandaan ko po. Na simula po nun, yung grupo pong yun, yung sangguyan na yun, ay talaga naman buo po kami. Ang kapitan po noon ay si Kapitan Filio. Pagkatapos po, nung siya po ay pinalan na maging sangguniang bayan member, tumaas po. First spot po nung una po, yung sumunod na halalan, ang naging first spot po naman nun, si Anthony, na pang-pito. So, ganun po talagang politika. So, siya po ang naging kapitan noon. Magkakasama na po kami. So, naaalala ko na po si Sir noon. Parang tuwing magseseminar kami sa Baguio. Ito po yung sinasabi ni Ma'am Pembe, na sila po ang magkatabi. Kasi pag ang pinag-uusapan po ay parehong teacher po ang magkasama. Pinag-uubaya namin, sige, kayo mag-question kayo, mag-komento kayo. Kaya lang, pag gano'n po kasi sa mga seminar na gano'n, yung mga resources speaker po, syempre, mahirap pong questioning. Kasi sila yung well-versed sa kanilang nilecture. So, mangyayari, mag-uusap lang po kayo dun sa mesa. Parang gano'n lang po. So, ang hindi ko po makakalimutan, nung pong graduating po parang last term na, Sir. Ang nangyari po noon, dahil kami po ay parang lalaban. Kasi election po ng 2018 na po. Ang nangyayari po noon, hindi po malaman ko sino tatakbo ng kapitan. Kami po ang nag-uusap ni Kagawad Anthony po. Kasi siya po ang first vote. Sabi ko po, ikaw po na Kagawad ay tatakbong kapitan. Hindi raw. So ang nangyari po, lahat po kami magkakasama po. Kami po noon Sigagawad no rin lang po, hindi namin nakasama. Dahil po, ang nangyari po kasi noon, nagpapakante po noon ano po kami, nagbotohan po. Siya po ang pinili namin na maging kagawad po. Appointed po yun. So, ganun pang istorya. So, sa madaling salita po, noong panahon na yun, hindi po tayo pinalan. Ang nanalo po noon, si Consel Boyet nga po. So yun, pareho po kami nawala. Hindi po siya nag-graduate, hindi rin po ako pinalan. So ang hindi ko po makakalimutan sa kanya, noong po ako ay humiling sa kanya, panahon na po ng papandemic nun ay, wala na rin po siya sa barangay. Siya naman po ngayon ay nasa Bitay. So yun po, sabi ko pagkakataon nito. Nagkataon naman po na ako ay nagkaroon ng kasama sa bahay, dalawang bata. Yung pong batang iyon, ang nangyari po doon, nag-aaral po sa Baler National. Ang nangyari po, kung ilang buwan po hindi nakakapasok, 3 buwan halos. Pumasok po sa amin, nakasama namin sa bahay, sabi ko, magpatuloy kayo ng pag-aaral ninyo. Sabi mo, sayang. Ay sabi ka, wala natatanggap sa amin. Hindi na kami tatanggap sa national. Ganun. Akong bala, sabi ko gano'n. Kakausapin ko, matatanggap kayo. Kinausap ko si Sir Diaz. At sabi niya, papasukin mo lang dito sa BI. Sabi niya gano'n, basta yung mga bata ay masipag lang sa pumasok. So, pinapasok po namin. Pinilit po namin papasukin yung dalawa. At sa awa naman ng Diyos, sila po ay, kumbaga ay third year high school sa junior, grade 9 po, yun. Nakatapos po ng ilang buwan, grade 10, natapos po nila yung senior sa BI. Ay sa amin po, yung pong dalawa pong yun, yung isa nasa Asport. Yung isa po ay nasa Carmel. So, malaking pasalamat po. Pasalamat po kay Sir.
na iyon ang naging simula na yung dalawang batang yung nagkaroon ng kumbaga yung gusto nilang makatapos pag-aaral. Kasi kung hindi naman po sila tinulungan at hindi rin po sila tinanggap sa BI, ay baka yun po ay hindi na po nag-aaral hanggang ngayon. So yun po hindi ko makalimutan sa tulong ni Sir Asis. So yun yung mga nabanggit ko kanina, tuwing mag-session, siya po yung nagdarasal. Nagbabasa po yan ng mga verses sa Biblia. Para bago magsimula po yung session, siyempre, lukubak kami ng banal na Espiritu para yung pag-uusap namin ay maganda. So yun po, ang maibabahagi po kay Sir Asis, sa pamilya po, ang taus-puso po ng pakikirami. Ilang po. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang isang pakilala mula kay Dr. Nenita Hernandez. Praise the Lord, hallelujah. Alam niyo po, sa pagkula na nanood ako ng nabalita ako na siya pala ay pero ang last na pakikita namin yan, nung nagpunta kami doon sa resort ng pinsan, I mean, pinsan namin, kumbaga, sa kapatid ng asawa. So ako ay, wala siyang sinasabi sa akin tungkol sa kanyang karamdaman. Ngayon pa man, may mga alaala din ako gusto mo share. Nung kami ay bago pa lang dito sa Palermo, sorry pa, hindi pag-ibrit, mga akwal ko kayo, mga kagalang-galing na mga konsyahari sa ating barangay at mga opisyales. So, parang araw na po kasi natsabuhan ko yung inyong panay ko, kaya ako'y natutuwa. At yun po, ang unang kita namin yan, nung kami dumating dito sa Palermo, nagpunta kami sa bahay na, hindi ko man alam kung ano okasyon eh, pero parang something like Christmas yata. Ay, nakita ko niya isang napakabait na ama sa kanyang mga anak. Ay, maliit-bait. Karga-karga yung baby. Sabi ko, bait naman mo. Bait-bait na ama yan kung pag-aalaga sa kanyang mga anak. Natulala ko tulad namin silang lahat at ang misis naman niya, at busy sa kusina. Pero siya naman yung nakikita ko na abala sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. So, na-impress, nag-group ng magandang impression sa akin yun. At hindi lang yun, nalaman ko pala na siya pala ay multi-talented. Ay hindi, talaga naman, ang admiration ko sa kanya, ay ganun naman po, simula-simula pa. At hindi lang, nakita ko rin siya, na magandang performance niya sa pagiging guru. Talaga nababalitaan ko ang kagalingan niya, sa pagsasayaw, sa talents niya. At hindi mo siya naging sekretary ng ating bayan. Ako magkasama kami sa munisipyo. At nakita ko rin yung kagalingan niya sa administrative pinakasama ng ating lumaong ex-mayor Arthur Angara. At hindi lang yun, bahati yung pagsasayaw. Nakita ko rin kanina ng kami ay nagpa-practice ng sayaw. Nakasama din namin siya para magbigo doon, para doon kayo ano naman, para doon naman po kay ex-mayor Pilot. Talaga napakagaling dito. At wala kamalay-malay natin siya. Para din ay nagkaroon ng spiritual development at siya naging pastor, which is the highest calling na iisip ko ng Diyos. Na gusto ko na sana, lahat namin ng mga tao naging ganun. Gano'n tayo kasama. At ano man ang inabot natin, academically, mataas ang inabot niya. Pero hindi na pinagtawanan ang pagiging spiritual. At nagpapasalamat ako sa nag-focus na din po kayo sa Panginoon. At the last days of your life, hindi kayo tumigil sa paglilingkod. Kaya sa bawat isa sa atin na magandang halimbawa ginawa ng ating kapatid na ito na si Mr. Liasin, si Rani, pagkatawagin ng ating needs. Dahil wala na siya, pero natutuwa din tayo dahil alam natin na nagpapahinga na siya. Kaya kung kumbaga tayo, kumabati tayo, maaaring condolence, pag-condolence, parang may kasama kalungkutan eh. Pero sa isang nakakilala at naging lingkod ng Diyos, pag sabihin natin na congratulations, bagay na bagay sa kanya. At
maaaring hindi naiintindihan ng mga hindi lingkod ng Diyos. Pero sa mga lingkod ng Diyos, pag sinabi ng congratulations, napakaganda ang ibig sabihin yun. Ibig sabihin yun, congratulations para sa Kanya, siya ay nasa piling ng Diyos, siya ay nagpapahinga. Di po ba? Kaya, purihin ang Panginoon sa ating kapatid na siya ay tinawag ng Diyos at siya naman ay tumalima at nalingkod at sigurado yun. Maraming mga tao na touch niya academically, morally, teacher siya ay. Kaya, well, sa education, marami siyang mga naturuan na mga kabataan. At higit pa dyan, siya ay isang magandang halimbawa na siya ay tao na kung ano man ang mga kakamalit kakasala sa lupa na ito, bawat isa tulad niya, ay napatawad na dahil sa kanyang pagtalima at paglilingkod sa Diyos. At hindi lang yun, naparami din mga kaluluwa ang kanyang mga naakay na para ilapit sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa pagbibigay sa aking pagkakataon para din mag-share ako ng aking pag-uwin para sa ating pong kapatid na ito. Salamat sa Diyos. Thank you po sa inyo. At syempre naman, nakikilaman ako sa mga naiwan. Nalulungkot ako syempre dahil hindi na makauwi dito ang kanyang asawa at siya ay matanda na. Baka naman, imbis na mababa pa ang buhay, pa-stress na sa pagbibiyahe. Ang hirap po magbiyahe. Dahil na po ng Amerika. Kasi kaya alam ko po yan, dahil yung aking ate, yung mga kapatid ko naman nandun, hirap na hirap sila pag-uwi sa Pilipinas. Kaya sa edad niya yan, maaaring mas gusto na lang po mag-rest na pahabain pa ang kanyang buhay. Kaysa naman siya ay baka mamaya sa sobrang stress, baka kung ano po mangyari. Kaya sana din po ay mamanahan din po. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang pagkilala sa Pumanaw bilang isang punong barangay na kahating kagalang-galang Antonio C. Maan. Umaga po, ating lahat. Yan pong si Sir Asis ay nagkasama po kami ng 2010 bilang isang sambunang barangay ng Barangay Siyempre. Alam po ninyo, itong si Sir Asis sa sobrang bait, lagi niya akong pinaalalayan, lahat ng mga kahilingan ko ay kanyang pinibigyan. Si Sir, talagang lagi babae niya. Lagi ang kinukuha niya. Sabi na niya sa akin, Tony, magbago ka na. Matanda na. Lagi ang binabanggit niya. Mahawakan ba niya kay Ate Lucy? Yun lagi ang binabanggit niya lagi sa akin, magbago. Lalo na ako, kung nagtatayo siya sa agaw ng bahay. Pumunta kami buong pamilya namin. Lagi kami pumunta doon at doon kami kumakain pag-araw natin. Kasi parang kapamilya na po namin si Sir Asis. Talagang muna siya po kami kasama. Ng 2010, nung ito, alam mo masarap sa baba. Nung 2010, mag-iinom kami. Kaya ako naman ngayon, ito doon mag-iinom tayo. Kaya laging pangalan sa akin, Tony, magbago ka na. Maalin mo na yung si Ate Lucy. At saka alam ko ba ninyo? Marami akong ginawa na tao para magkuwaga ng ISIS. Siya lahat ang nakaltas. Kaya mahal na mahal siya ng mga kaibigan ko na pinapakilala ko sa kanya tuloy mga katawan na parang Brazil lang. Kaya nga, sabi ko nga, kay Sir Asis, Sir, kung saan ka man, kaysa na, kung saan ka man araw, kaysa na maging maligaya sa paparora mo. Hindi ko na dapat, hindi ko na alam magitin pat kasama na po ng ating mga kasama. Kaya pagkailangan kabuti na ito, Ano daw? bago na daw ako. Okay, ngayon naman po ay pakinggan naman natin ang isang pagkilala bilang anak ni Miss
Rochelle de Alcis Cariaga. Good morning. Nung nalaman ko po kagabi na luluwas si Kuya Pangalan ng Kabanatuan kasi siya ay mag-aasakaso ng death certificate. Sabi niya, oh, Rochelle, ikaw ang magsasalita mo. Kasi pasasalamatan mo sila. Kuya, sabi ko, sasabihin ko kasi hindi naman po ako. Siyempre, 17 years old po ako, nag-ulipat na ako sa Quezon City po eh. Hindi na ako gaano nakakabalik. Although yung mga faces po, kilala ko pa rin sila, tapos narinig ko kay Daddy. Tapos karamihan din po sa Facebook, friend din po. So, may mga common friends din po na mga anak, ganyan, kaibigan, pamangkin. So, na yung mga faces din po, naalala pa sa mga kamag-anak naman. So, sabi ko, Kuya, hindi ko alam kung ano sasabihin. Sumasakit nga po yung chan ko ngayon. Sabi ko, buti hindi siya natuloy ngayon kasi yung pamangkin ni Daddy doon sa ospital kung saan po siya nabawian ng buhay. Medyo nagawan po nila ng paraan na sila na yung magkaroon ng authorization para mag-going death certificate. So, nandito si Kuya. Kaso nga lang wala pa din po parang bigkas. So, si Daddy po, marami akong gustong sabihin kay Daddy. Pero hindi nabubuhay ko siya. Wala akong masabi na, Daddy. Bakit mas marami ka mo kasi ibang tao kaysa sa anak mo, ganyan. Wala akong masabi sa kanya po. Basta pag nagkikita kami kasi hindi naman ang lagi mo uwi. Parang, Daddy, kaya mo lang yan, mga ganun lang. Pero ngayon ko lang po na-realize na kahit 77 na siyang binagyan ng iman, parang ang daming sana na sumat pa yung buhay na kahit 1 year lang o 6 months lang. Marami pong regrets na hindi ko kaya sabihin sa kanya kasi masaya siya sa ginagawa ko niya. Gusto niya na maglingkod sa bayan. Hindi ko naiintindihan yun kasi mas gusto ko po na mag-focus siya sa family, sa anak niya. Dami niyang pinapaaral, pero lagi siyang wala sa bahay. Ganun po pala, pag anak ka, parang nagiging selfish ka kasi ang dami na asikaso nila, lagi wala. Tapos, dami nilang sinututor, dami tinuturuan, dami tinutulong ng estudyante, pero parang empty po. Tapos nag-aaral na ako ng Manila. Ganun pala kapag hindi ka nanitirahan sa baler, parang yung special time na dapat kasama mo sila. Hirap po pala. Sabi ko pag nag-senior na pala ako or nag-asawa na yung mga anak, iiwan ka lang ng mga anak mo. Sabi ko maraming nasa ko dito pero na-accept ko na ang anak natin, hindi natin ng pag-aari. Binibig sa atin ng Panginoon para tayo maging gabay lang at palakihin sila ng mabuti, may kako sa Diyos, yun lang. Kung nakaanin na sa'yo talaga. Kasi hindi naman po talaga yung ginamit ng tayo ng Panginoon para to raise good children lang talaga. Pero dahil po yung Filipino style natin na na parang ayaw na natin silang maghiwalay hanggang sa nagkasawa na nagkaapo na nasa atin pa rin. Pero naiisip ko po masaya po pala kapag nakasama kayo lalo ngayon. Tapos po kami magkakapatid. Nasa Amerika, nasa si Kuya, nasa Quezon City. Parang iba yung nagsasama-sama kayo na kahit walang okasyon. Iba pala yung closeness pag ganyan si Kuya, hindi ko rin nakakasama. So, ang dami pong moments na dapat kasama mo pero hindi kayo naging isang buong pamilya. Although, hindi po kami lumaki sa isang perfectong family. Maraming pagkukulang. Pero si Daddy kasi naalala ko sa kanya noon, maliit ako. May gilit niya ako sa mga contest. Ganyan. Sunod lang po ako. Miss Baler, Little Miss Baler, Little Miss Oklay, mga ganyan. Masyado pang active si Daddy. Tapos tinuturuan niya ako ng saya, yung mga ganyan. Kasi nagko-choreograph pala siya ng gano'n. So, parang ngayon po, kung pagsasalitain niyo ako,
parang natutuwa ko na may mga narinig po ako na magaganda na yan si Tita Nis, nakita pala niya ako yung baby ako na what pa si Daddy, yung mga ganun. Pero siguro yung moment na to na wala si Daddy, parang hindi ko po alam kung masayang maikukwento kasi parang ito nga po yung time na parang nagsisisi ako na sana nadagdagan pa yung oras na nakasama namin. Tapos pero natutuwa po ako na yung sabi ni Tita Nix na tumanggap siya sa Panginoon. Kasi iba talaga pag sinuko mo yung buhay mo at sarili mo sa Panginoon. Ayun, hindi ko lang sa mga tao nga na kung ano man yung pagkukulang niya noon, mga masamang nagawa. Pati sa pamilya din namin, sana matanggap siya, sana natanggap na po siya ng Panginoon. Ganun po. So, mahal naman po namin si Daddy. Tapos ako kasi yung baby girl ng isang anak na babae. Lagi siya nagpapalakas ng loob sa akin. Pero kasi pag may ginagawa siyang masama din po, pinagsasabihan ko niya, o Daddy, ano na naman yan? Oo ma, sabi ko may pilos ako doon, anong kinumin mo yun? Idilit mo yun, idilit mo. Kasi mahilig po siya siguro kasi nga, nagsilbi din siya sa public o pag-servant siya. Nagilig siyang parating ng kung anong paniniwala niya. Sabi ko, Daddy, kung nasa social media yan, nag-boom mo doon, nakakabasa sa'yo. Ay, ganun ba na? Opo, huwag mo yung sabihin na ganito. Ang importante, alam niyo yung tama. Yung mga ganun po. Basta si Daddy po, sa mga Daddy, ang dami ko gusto sabihin sa'yo na hinanakit kasi yung kulang yung oras. Pero, hearing from other people, what the good things can lead to their life, ang dami natulungan. Para simula nung nagpapa-nepro po dito, na-realize ko na, kaya pala si Daddy, ang daming sama na loob ko, na panghinayang na walang oras, ang dami po pala niyang natulungan talaga. May lalapit na lang sa akin, malalaman ko na lang. Hanggang ngayon po na namaalam na siya, nalaman ko na past night na pinaaral niya ni Sir, gagraduate na yan. Yung asawa niya, ganun din, nasa-aral din yan. Yung ganun po ba? So, maganda ko na narinig ko rin. Yan. So, si Daddy sabi niya, dadalawin daw niya. Sabi ng kuya ko, dadalawin daw po niya ako ngayong, nawala na siya. Kasi sabi ko, hindi na nga nakakatulog. Kasi hanggang sa ano po niya, hanggang sa nasa ospital siya, sinasabi ko siya, Daddy, ano ba yan? Ang hinihinang tawag, bibiyang ka na naman. Yun. So, yun po. Si Daddy, iniwanan niya lang kami. Pero yun pag nangalan mo sa amin nandito siya sa mga tao. Sana po yun yung itanin sa ko. Yung pagpapatawad, yung kakulong, kakulangan niya. Alam niyo naman po, sabi ni Sir, manginginom si Daddy talaga. Grabe po, kahit ilang mo na yung hindi, tapos gusto pang kataw pa. Yun, kung ano man kukulang ng Daddy mo sa iba, na po namin sana at natanggap siya tinanggap niya ng buo ang Panginoon ngayon. At 3 taon na po siyang pastor. Sino naman po tayo para hindi katawad at tumanggap ulit. So natutuwa ako kay Daddy na bago po siya namaalam talagang hihingi na po niya ng kapatawaran at sinuko niya yung buhay niya sa Panginoon po. Salamat po. Ngayon naman po ay tumako tayo sa isang pasasalamat ng anak ni Sir Ronnie mula kay Sir Jason de Asis. Magandang umaga po sa ating lahat. Mapamili po na The Asis ay taos puso ng pasasalamat sa lahat ng nakaisa, sa lahat ng nagbigay ng alam sa Panginoon po para sa Kanya at nag-aalaan nagbigay ng mga paalala sa mga mabuti na nagawa niya para sa bilang para sa amin at para sa mga nakasalukuyan. Maraming salamat po. So dito po nagtatapos ang ating luksang parangal sa ating minamahal na Sir De Asis, isang guro, isang kaibigan, isang tamang gagawa,
bilang isang public servant, siya ay nag-iwan ng magandang alaala sa ating lahat. Maraming salamat po. Okay? Inaanyayahan po lahat ng sanggunian. Lalawigan ng Aurora, Bayan ng Baler, Barangay Suklayin. Halap sa katitikan ng pakaranimang pulong ng sangguniang barangay ng Suklayin, Baler, Aurora, na ginanap ng ika-12 ng April 2024 kalap sa Bulwagan ng Barangay Suklayin, Baler, Aurora. Mga dumalo, kagalang-galang Antonio C. Mata, punong barangay, at mga kagawad na sina kagalang-galang Venancio Harris A. Edarge, kagalang-galang Marlon B. Papica, kagalang-galang Nicanio C. Zapanta, kagalang-galang Geraldine P. Dorado, kagalang-galang Jeffrey H. Passion, kagalang-galang Charity S. Masak, kagalang-galang Jedaidan B. De La Torre, at ang inyong lingkod sa kapasyahan bilang 20 serial ng 20,24. Nagpapaabot ng taus-pusong pakikiramay sa buong pamilyang naiwan ni Ginoong Francisco de Asis at pakilala sa kanyang pagiging huwarang lingkod ng barangay sa Suklayin, Bayan ng Baler, Lalawigan ng Aurora. Sapagkat kinikilala ng pamalaang barangay ng Suklayin ang tulong at serbisyo na naibigay ng limaong si Ginoong Francisco de Asis sa barangay Suklayin. Sapagkat isa sa napakalat ng tulong at serbisyo na naibigay ni Ginoong Francisco de Asis ay ang paglilingkod sa barangay Suklayin bilang barangay sagawad mula 2011 hanggang June 30, 2018. Sapagkat nagpakita ng dedikasyon, sipag at pagmamahal sa kanyang sinumpaang tungkulin sa barangay Suklayin. Sapagkat batid ng sangguniang barangay ang pagdadalamhati ng kanyang mga naiwan, lalo tigit ang kanyang mga anak at mga kaibigan. Sapagkat marapat lamang na ang sangguniang barangay ay makiramay sa mga naulila upang kahit paano ay maibsan ang kanilang pagdadalamhati at matinding pangungulila sa yumao. Dahil dito, sa isang mukhay na kinatigan ng lahat, pinagpasyahan na ipaabot ang taus-pusong pakikiramay sa mga naulila ni Ginoong Francisco de Asis. Pinagpasyahan pa na padalhan ng sipin ng kapasyang ito ang mga naulila para sa kanilang kabatiran. Pinagtibay ng walang tutol, pinatutunayan ko ang katupakan ng kapasyahang ito. Lagda, Honorable Venancio Harris A. Edarge, Honorable Marlon E. Papica, Honorable Nicanio C. Zapanta, Honorable Geraldine P. Dorado, Honorable Jeffrey H. Passion, Honorable Charity L. Gonzales, Honorable Jedaidan B. De La Torre, at ang inyong lingkod, attested by Nicolas C. Go, ang Sangguniang Barangay Secretary, approved by Honorable Antonio C. Mata, punong barangay.